Boses ng Katotohanan, Sandigan ng Bayan. Ito ang KJA 99.5, Radyo Aktibo. Magandang hapon Pilipinas, ngayon ay araw ng Sabado, March 15, 2025. Ako si Karen Frane, you're listening at KJA 99.5, Radyo Aktibo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, bangayan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea mas tumindig. Pandaigdigang presyo ng krudo nagdulot ng dagdag hirap. Presyo ng gasolina muling tumaas. Ikaw at ako ni TJ Monterde tumagos sa puso ng mga tagapakinig. Una sa balita, nagsalita na si Pangulong Marcos tungkol sa isyu ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Narito si Jana Ramirez. Ipinahayag ni Pangulong Marcos isang gabinete ng Lunes hinggil sa pag-aengganyo ng Pilipinas sa pagbawi ng West Philippine Sea. Paglinaw ng Pangulo na nakipaglayag siya sa pinag-aagawang teritoryo, ngunit baliwala pa rin dahil sa pag-aangkin ng bansang China nito. Dagdag pa niya, walang ibang paraan upang mabawi ito kundi sa pamamagitan ng gera lamang. Jana Ramirez, nagbabalita. Samantala, presyo ng gasolina muling tumaas. Narito ang buong detalye. Muli nagpatupad ng pagtaas ng presyo ng gasolina ang mga kumpanya ng langis. Ayon sa ulat ng Department of Energy, ang pagmahal ng krudo ay bunsod ng pagdaigdigang merkado. Dahil dito nagpaalala ang DOE sa mga mamayan na maging maingat sa pagkonsumo ng gasolina. Kimberly ka nagbabalita. Salamat Kimber, nagbabatak pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Radyo Aktibo. Hay Mare! Alam niyo kapitbahay natin na yung sa Tonyo, kabit ni Mayora. Talaga ba Mare? Kaya naman palang gaganda ng mga alahas, may mga bagong kotse pa. Akalain mo yun. Talaga ba? Ay Mayora, andyan ka pala, di ka namin napansin. Asan na yung kabit mo? Asa sa Tonyo po? Ano ba kayo? Nagpapakita lang tayo ng kagandahang loob, kabit na agad. Mali yun, panghusga ang tawag doon. Talagang malapit lang sa akin si Tonyo dahil kapatid ko siya. Huwag maniniwala sa fake news, maging mapagmatsyag at mapanuri. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Department of Information and Communication at ng himpilang ito. At kayo'y patuloy na nakikinig sa KJA 99.5 Radyo Aktibo. Sa larangan ng entertainment, ikaw at ako ni TJ Monterde tumagos sa puso ng mga tagapakinig. Para sa buong detalye, narito si Arian Mendoza. Patuloy na naghahatid ng musika ang singer na si TJ Monterde sa kanyang pinakabagong awiting pinamagatang Ikaw at Ako. Ito'y mabilis nakakuha ng atensyon at positibong reaksyon mula sa mga tagapakinig. Ayon sa mga kritiko, ang Ikaw at Ako ay nagtataglay ng mga mensahe ng mga pag-asa at pagbangon mula sa mga karanasan ng pagkabigo sa pag-ibig. Narito ang isang bahagi ng awiting Ikaw at Ako ni TJ Monterde. Hawakan mo ang kamay ko nang napakaigpit. Pakinggan mo ang tinig ko. Di mo ba pansin na ikaw at ako? Tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako, di na muling magkakalayo. Muli yan ang bahagi ng awiting Ikaw at Ako ni TJ Monterde. Patuloy na tutukan ang ating programa para sa iba pang balita sa larangan ng entertainment. Arian Mendoza, nakaaktibo. At yan ang mga balitang mula sa estasyong di lamang naghahatid ng balitang sariwa, kundi mga balitang tumatatak din sa inyong mga puso at diwa. Ito ang inyong tagapag-ugnay at lagi ninyong kaagapay, Karen Frane. Balitang tapat, balitang sapat. Lahat ilalantad, sa inyo'y nararapat. Radyo Aktibo!